Hey mga kababayan, sa mundo natin ngayon na puno ng kasinungalingan, ang katotohanan pa talaga ang unang nabubulok. Pero alam nyo ha, kasama kayo mga kawok, kaya nating ibangon ang tama. Sumali na kayo sa YouTube membership ko. Sama-sama tayo, panatilihin nating buhay at matapang ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solidong suporta ha. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLand channel membership at maging parte ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with Lan. Mga kababayan, mabuhay ha! Ako si Lan ng hashtag walk with Lan, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng baha ng kasinungalingan. Tulad ng sabi sa DZRH Days ko, damdaming bayan ito ha, pero ngayon sa YouTube era. Ngayon, pag-usapan natin ang isang scam na hindi lang nagpapahirap sa mga nasalanta ng baha, hindi nagpapalunod no, pa sa tiwala natin sa gobyerno. Oo, ang flood control scam ha, at sa gitna nito, si dating Senador Bong Revilla at ang kanyang mga kasamahan na ngayon ay nasa Quezon City Jail, tratong parang ordinaryong PDL, walang VIP pass. Pero bago tayo sumisita, shoutout sa inyo mga OFW sa United Arab Emirates na nagtratrabaho sa init habang iniisip ang pamilya sa Pilipinas. Salamat sa panonood at sa mga kabataan sa Pilipinas. United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, Denmark, Japan at Italy. Kayong mga Gen Z at Millennials, kayo ang pag-asa. Mag-like at subscribe na para hindi tayo mawala sa algorithm. Panoorin hanggang dulo para sa full satisfaction, hindi tulad ng mga ghost projects na ito. Magsimula tayo sa facts. Mga kaibigan ha, noong 2018 na-acquit si Bong Revilla sa pork barrel scam, ang PDAF mess kung saan inakusahan siyang kumita ng 224.5 million kickbacks. Pesos po yan ha, pero utos pa rin ng korte. Ibalik ang 124.5 million pesos. Parang pelikula niya ha, action-packed pero walang happy ending para sa bayan. Fast forward to 2025 to 2026, eto na ang bagong episode. Ang 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Isa lang po yan ha. Ayon sa whistleblower na si Henry Alcantara, dating DPWH engineer, kickbacks daw ito para sa campaign funds. Sino-sino ang accused? Si Revilla, ang kanyang dating chief of staff na si Richard Cambe, na guilty sa pork scam, no? At 5 iba pa tulad ni na Janet Napoles, no? Pero sa flood version, ha? Nako po. Ay, parang horror movie, ha? Mga kababayan, ghost project sa halip na magtayo ng dike para pigilan ng baha, nag-go sila ng pera habang tayo sa Quezon City o Bulacan, lumulutang sa tubig baha. Sila lumulutang sa salapi. Ayon sa Sandigan Bayan, warrant of arrest issued at ngayon nasa Quezon City Jail na sila. Inspected pa ng justices. Walang aircon suite. Tulad ng dati niyang detention sa PNP Custodial Center. Shoutout sa mga Pinoy sa Canada at US. Kayo na nasa snow. Isipin ninyo dito sa Pilipinas, snowed under tayo ng korupsyon. Mga kabataan, kung naiinis kayo, mag-comment down below ha. Ano ang dapat gawin ha sa ganitong scam? Like at share para ma-boost ang algorithm. Wag not interested ha. Subscribe para sa more in-depth exposés. Ngayon, pag-aralan natin ng malalim ala intellectual commentary ha. Si Bong Revilla, dating action star senador pero ngayon star ng scam allegations sa pork scam. Acquitted pero may return money order ha sa flood scam, graft at malversation charges. Paano nangyari? Ayon sa affidavits, kickbacks mula sa DPWH projects. Si Alcantara never spoke to Revilla pero evidence points to intermediaries at ang iba pang accused tulad ng last arrested co-accused na hinuli ng DILG pati sila nasa Quezon City Jail na. No special treatment as per BJMP. Walang hospital arrest tulad ng dati ni Enrile sa pork days. Okay, parang telenovela ha mga kaibigan. Bongga ang buhay sa kulungan. Pero seryoso, ito'y critical dahil habang milyon ang nawawala, libo-libong Pilipino ang nasa lanta ng baha taon-taon. Sa Bulacan mo alone ha, floods displace thousands yearly pero para sa mga projects na wala ang hangin. At si Joel Villanueva, rumors say next in line
parang domino effect. Tulad ng blind items ko sa DZRH, may isang buwit na nagtatago sa butas pero lalabas din. Okay, para sa mga OFW sa UAE at Hong Kong, kayo na nagpapadala ng remittance para sa family, isipin ninyo ang taxes ninyo ginagamit sa ghost projects. Mga kabataan sa Japan at Italy, gamitin ninyo ang social media para mag-demand ng accountability. Shoutout sa Denmark at UK audiences. Salamat sa suporta, kayong nagpapalakas ng global voice natin. Algorithm panoorin hanggang dulo mga kaibigan, mag-like if satisfied at mag-comment sa inyong thoughts. Yan ang susi para ma-break ang algo at ma-spread ang katotohanan. Ngayon, kwentuhan tayo ng mga side stories para engaging. Isipin ninyo, si Revilla surrendered voluntary parang hero sa movie niya. Pero sa Quezon City Jail, regular PDL treatment, shared cells, standard meals, no privileges. Compare ng pork scam, 4 years in special detention. Ngayon, inspected ng Sandigan Bayan. Justice Miranda et al. Ensured fairness. Bakit ganito? Dahil public outcry, tayo nagpupush para walang favoritism. Kung ako ang direktor, ang titulo nito, Bong Revilla from Senate to sentence. Pero walang stunt, double sa korte. Ang scam involves fake bidders, overpriced or non-existent projects. Evidence from Senate hearings, kickbacks up to 30%, 90 million pesos allegedly to Revilla. At ang iba, co-accused like engineers and contractors, all in jail now. Parang flood, umaapaw ang ebidensya. Shout out sa Australia at Pilipinas na kabataan. Kayo na nasa front lines ng climate change. Ito ay para sa inyo. OFW sa US, miss nyo ba ang Pilipinas? Miss din namin ang transparent government. So, kung gusto nyong more witty takes, hit that bell icon para sa notifications na hindi ghost. Ito ay hindi lang tungkol kay Bong Revilla. It's systemic corruption. Bakit pa ulit-ulit? Weak oversight sa DPWH, stronger whistleblower protection, digital tracking of funds, critical na mga accused habang sila sa jail, tayo pa rin ang talo. Pero para sa flood control, ginastos sa campaigns, parang baha, dumadagsa ang pera sa bulsa nila. Para sa mga kabataan, gamitin ninyo ang vote sa 2028. Demand anti-corruption platforms. OFWs suportahan ng reforms from abroad. Mga kababayan sa Canada, thanks for watching despite time zones. Sa UK, Denmark, Japan, Italy, your views count. Mag-survey kayo sa comment section Satisfied ba kayo? Like if yes, para ma-boost tayo ng algo. Huwag mag-skip. Full watch para sa full impact. Sa huli mga kaibigan, ang katotohanan ay hindi malulunod. Si Revilla at accused nasa Quezon City Jail na. Regular treatment, no VIP, pero laban pa rin tayo para sa hustisya. Shoutout ulit sa lahat. Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Hong Kong, UAE, Denmark, Japan, Italy, salamat. Tulad ng flood control, dapat tayo ang hindi mag-ghost sa laban. Subscribe now, like, share, break the algorithm by watching fully. Engaging positively. Salamat at magkita tayo ulit Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay po kayo.